Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang, kaya hahayaan ko na lang. Senator Amy, hindi nakabalag kay Senator Cheese. Senator Amy, walang nagawa, kundi sumunod. Ayon kay Senator Amy, sinabing pinagbawalan daw siya mag-contempt. At ano ang kinalaman ni Senator Cheese dito? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sinermonahan ni Senate President Cheese Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilao. The ambassador is cited in contempt, I'm sorry. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos si Senate President Cheese Escudero na pakawalan sila Lacanilao. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang, kaya hahayaan ko na lang kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo, pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba yung sagot. Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit tila tahimik si Senator Amy Marcos ngayon? Bakit biglang nawala ang dating matapang at palaban na tinig sa Senado? May nangyari ba? Isang bagay na hindi niya inaasahan, isang desisyong hindi niya mapigil. Pero teka, huwag ka munang aalis dahil sa dulo ng artikulong ito, malalaman mo kung sino nga ba talaga ang nanalo at bakit ang katahimikan ni Senator Amy ang pinakmalakas na sigaw na tila pagkatalo. Hindi ito unang beses nang ginamit ni Senadora Amy Marcos ang kapangyarihan ng kanyang komite para sa isang malaking issue. Ayon sa kanya, nagsinungaling si Ambassador Marcos Lacanilao habang iniimbestigahan ang pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman agad siyang kumilos, contempt order, arrest, detention. Pero may isang problema, hindi siya Senate President. At dito nagkaroon ng unang pagputok. Cheese Escudero moves. Senate President Cheese Escudero, kalmado, tahimik, ngunit matalim. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpamukha, pero ang ginawa niya ay mas mabagsik. Binura niya ang kautusan ni Amy. Hindi dahil kakampi niya sila Lacanilao, hindi rin dahil takot siya sa katotohanan, kundi dahil may nilabag daw na proseso. The Senate is an institution of reason and rule, sabi ni Escudero. It is not a tool for self-promotion. Ouch. Pero hindi pa dyan natapos ang lahat. Nagkaroon ng pagsabog ng salita. I miss counter-attack. Hindi na nagpahuli si Senator Amy. Dangerous at disappointing ang description niya sa naging aksyon ni Senator Cheese. He undermined the Senate's authority. Dagdag pa niya. At higit pa roon, sinabing blatant and repeated lies daw ang sinabi nila Lacanilao. Pero may catch, hindi pa rin natatanggap ni Cheese ang contempt order bago ito inilabas sa media. Ibig sabihin, wala pang formal na proseso, walang due process daw, parang dumiretso sa sentensya kahit wala pang paglilitis. But here's the twist. Hindi lang pasakinan sila ni Escudero ang kautusan. Pinakawalan pa niya ito. Bakit? Humanitarian reason daw na sa lamay ng lolo sila Lacanilao. At kung may pagkukulang man sa kanyang testimonya daw, nararapat lamang na mabigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya naglabas si Cheese ng show cause order.
Ipaliwanag mo kung bakit hindi ka dapat makulong, isang kilos na sumusunod sa batas at hindi sa galit. Therefore, sino ang tunay na panalo kaibigan? Jaime shouted, she's wrote. Jaime accused, she's explained. Jaime warned, she's followed procedure. Ang masaklap, hindi na ito basta away sa pagitan ng dalawang senador. Ito ay salamin kung sino ang kayang gumamit ng kapangyarihan na may pananagutan. Senator Alan Cayetano, sum it up best. Let cooler heads prevail. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. It is what it is. But is it? Kung ang layunin ay hustisya, dapat ang proseso ay malinaw. Kung ang layunin ay kapangyarihan, tiyak mabibisto ito sa batang huli. Have mercy, O God. Mga Gawa 5 verse 29. Subalit sinabi ni Pedro at ng mga apostol, mas dapat namin sundin ang Diyos kaysa sa tao. Sa kasagsagan ng politika, kaibigan, kapangyarihan at mga patutsada sa loob ng Senado, isang paalala mula sa aklat ng mga gawa ang tumutagos sa puso. Mas dapat natin sundin ang ating Panginoon Diyos kaysa sa tao. Sa kwento nila Pedro at mga apostol, hinarap nila ang mga pinuno ng relihiyon na may otoridad. Pinagbawalan silang ipangaral ang ating Panginoon Jesus, pero hindi sila natakot. Hindi sila sumunod sa utos ng tao kung ito'y taliwa sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa senaryong tilahawig sa ating panahon, kung saan ang mga pinuno ay nagtatalo sa tamang proseso kontra sa personal na interes, napakalinaw ng gabay ng ating Panginoon Kristo. Ang tunay na lider ay hindi gumagawa para sa pansariling kapakinabangan, kundi sa katwiran at kalooban lamang ng ating Panginoon Diyos. Kaibigan, hindi lahat ng malakas ang proses ay may dalang katotohanan. Hindi lahat ng may titulo ay may taglay na katwiran. Ang ating Panginoon Jesus na tahimik ngunit matuwid ay hindi kailanman gumamit ng kapangyarihan para sa pansarili niyang interes. Sa halip, siya ay naglingkod, hindi namuno, sa paraang mapanupil, at sa krus, ipinakita niya ang tunay na lakas ay nasa pagtalima sa Diyos Ama, hindi sa politika ng tao. Kaibigan, tanungin ang sarili. Sumusunod ba ako sa ating Panginoon Diyos kahit salungat ito sa kasikatan, politika o pansariling kagustuhan? Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay ang makitang pinapanigan natin ang ating Panginoon Kristo sa salita, sa gawa at puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan po sa mundo, turuan niyo po kaming kumiling sa katwiran kaysa sa kapangyarihan. Ituro niyo po sa aming mga puso na ang tunay na pamumuno ay nasa paglilingkod at hindi sa paghihiganti o pag-aangkin ng titulo. Tulad ni na Pedro at mga apostol, gawin niyo po kaming tapat sa iyo at higit sa sinumang tao. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan mo kaming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan niyo po si Senator Jaime, gayon din si Senator Chis Escudero, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagtatabi sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.